Sa aking kaalaman, kauna-unahang pagkakataon po sa Pilipinas na mayroong isang senador na pinagbintangan ng tanim ebidensya at tanim testigo. Sana po malinis ang inyong pangalan dahil hindi dapat ginagamit ang Senado para instrumento sa mga tanim ebidensya at tanim testigo para lamang sirain ang mga katunggali sa politika. Yan po, kapag napatunayan, ay pagtataksil sa katungkulan, yan po ay pagtataksil sa institusyon, at yan po ay isang krimen. Napakaseryoso po ngayon ang paratang laban sa inyo. Isang testigo na nabayaran na, isang testigo na nagamit na ng gobyerno, isang testigo na pinoprotektahan ng gobyerno ang nagsasabi na kayo daw po ang nagbayad sa kanya para magtanim ng ebidensya at testimonya laban sa inyong mga kalaban sa politika. Wala po talagang karapatan manatili sa Senado ang isang tao na magtatanim ebidensya. Kaya imbis na ako po ang inyong puntiryahin, ayusin nyo na lang po ang depensa sa Ethics Committee. Una sa lahat mga kababayan, napaka-plastic po ni Harry Roque dahil ngayon nangungupo po siya kay Senator Risa Hontiveros pero tinatawag naman niya itong Hontivirus, hindi po ba mga kababayan? So napaka-plastic niya na nagpapakita siya ng paggalang at pagrespeto pero sa iba niyang videos tinatawag niya ng kung ano-ano, Risa Tanas, Hontivirus, tapos mangungupo ka ngayon. So yan po talaga yung mga taong para sa akin mapagpanggap at hindi dapat pagkatiwalaan kasi hindi ka totoo sa sinasabi mo. Kung ikaw ay bastos dati tapos ngayon nangungupo ka, ano pinapakita mo sa taong bayan? Plastic, no? Nagpapanggap. At para sa akin, napakasama ng ganung ugali, no? Mas okay pa kung nanatili ka na lamang dun sa mga salitang sinasabi mo kay Senator Risa Hontiveros. At least alam namin na bastos ka sa kanya, no? Hindi ba mga kababayan? Pero ngayon na mangungupo ka at kung magsalita ka, akala mo meron kang paggalang? Well, pinapatunayan mo lamang Harry Roque kung gaano ka ka-plastic at kung gaano ka hindi totoo sa mga pinapakita mo sa publiko. Dahil iba-iba ang nagiging behavior mo pagdating kay Senator Risa Hontiveros. So talagang para sa akin, mahirap ka ng pagkatiwalaan sa mga sinasabi mo sa publiko. Pangalawa mga kababayan, 12 days na po mga kababayan, 12 days na pero hindi pa rin po lumalabas si alias Rene. Hindi siya nagpapakita sa NBI at hindi po siya nagpapakita sa korte para formal na bawiin or i-recant ang kanyang mga testimonya laban kay Kibuloy. 12 days na po, wala pa rin siyang pinapakitang ebidensya. 12 days na po, hindi pa rin po niya ginagawa yung sinabi niya na meron po siyang ipapakitang mga ebidensya sa atin, sa publiko. 12 days na. Halos 2 linggo na pero wala pa rin napapatunayan si alias Rene. Samantalang si Senator Risa Hontiveros, dinala po niya sa tamang venue ang kanyang sagot kay alias Rene. 12 days na pero hindi pa rin nakikita ng publiko na gagamitin ng kampo ng legal team ni Kibuloy ang naging testimonya ni alias Rene. Anong mensahe ang sinasabi sa atin nito mga kababayan? Na hanggang ngayon, kung wala ka pa rin pinapakita ng patunay at hindi ka pa rin kinukuha ng kampo or legal team ni Kibuloy, ibig sabihin nito para sa amin, para sa akin mga kababayan. Ibig sabihin nito, kasinungalingan ng lahat ng sinabi mo. Dahil hindi mo pinapatunayan sa loob ng 12 days, it's safe to say na ikaw ay nagsinungaling. At nagsisinungaling hanggat hindi mo pinapatunayan ang mga sinabi mo doon sa video mo alias Rene. Sabi mo may papakita kang patunay, ebidensya, pero hanggang ngayon wala pa rin mga kababayan. Sa loob ng 12 days, anong ginawa ng mga DDS? Inamplify, pinopagate, at pinakalat sa publiko sa social media yung mga video ni alias Rene. Bukod doon, dinagdagan pa nila. Nagbigay sila ng opinion at komentaryo in favor of Kibuloy and in favor of alias Rene. At binanatan nila ng binanatan, binastos nila ng binastos at minalign nila si Senator Risa Hontiveros. Pero hanggang ngayon, wala pa rin silang patunay at ebidensyang pinapakita. Yung mga ginagawa nila Harry Roque, mas naniniwala sila kay alias Rene kesa sa pinakitang ebidensya ni Senator Risa Hontiveros. Yan ang problema mga kababayan. Yan ang problema. Ang kampo ng mga DDS, kilalang kilala po sa brand nila.
Kilalang kilala po sa pagtatanim ng ebidensya, sa pagpapakalat ng fake news, kasinungalingan at panlilinlang. Kilalang kilala po sila dyan. At sa tingin ko, wala silang pakialam kung totoo man or hindi ang sinasabi nila sa publiko, kung ito man ay nakakasira sa ibang tao, sa subject ng kanilang kasinungalingan. In this case, si Senator Risa Hontiveros, wala silang pakialam doon. Ang importante sa kanila, maipakalat nila ang kasinungalingan or fake news dahil alam nila sa sarili nila may naniniwalang mga DDS, mga supporter nila. Pambihira naman mga kababayan. Sobrang sama ng ganyang galawan. Sobrang sama ng ganyang strategy. Yung ganyang ginagawa nila, sobrang sama. Akalain mo, magdadalawang linggo na, nasaan ka na alias Rene, hindi ka pa rin nagpapakita. Sino ang mga taong nasa likod ng video mo? Para sa akin mga kababayan, kung hanggang ngayon hindi ka pa rin nagpapakita ng mga ebidensya, matatawag kitang sinungaling at paninira lamang ang ginawa niyong video laban kay Senator Risa Hontiveros. Manira lamang ang goal niyo dito. Dahil ang tagal na. Imagine, umabot na ng 12 days. Wala ka pa rin pinapakitang ebidensya. Kung totoo yung sinasabi mo, first day pa lang, the day na in-upload nyo yung video, yung pinakita mong video at mga testimonya mo sa video mo, dapat doon sa video nyo, nagpakita ka na ng mga ebidensya. Nagpakita ka na ng mga patunay na totoo yung mga sinasabi mo. Pero mga kababayan, hanggang ngayon, wala pa rin. Grabe ang ginagawa nila sa bansa natin. Sobrang lugmok na tayo sa kasinungalingan. Sobrang ang dami nang nag-away sa atin at nakabuo na tayo ng galit sa isa't isa dahil sa mga kasinungalingang ipinapakalat nila. Pinapakalat ng mga troll, ng mga mapanlinlang at mga tusong politiko. Ipinapakalat nila para pag-away-awayin tayo. Kaya dapat hindi po talaga tayo pumapayag sa ganitong sistema. Sobrang durog na ang bansa natin dahil sa kasinungalingan. Dahil sa kasinungalingan, naluluklok po ang mga tiwali sa ating gobyerno at namamayagpag sila sa paglustay ng pondo ng ating bansa. Confidential fund, kung ano-anong pondo. Diyan kayo magaling mga DDS. Tanim ebidensya, tanim testigo, tanim intriga, magkakalat kayo ng kasinungalingan. Sabagay, aminado naman ang inyong idol sa ganyan eh. Kontrobersya, intriga, ebidensya, tinatanim nyo. Grabe kayo. Kaya yung mga sinasabing Mary Grace Piatos, Cocoy Villamin, Marian Rivera, yung mga ginamit pa yung mga pangalan ng celebrity, yung kamote, yung mangga, at kung ano-ano pang mga pangalan na ginamit, hindi na ako magtataka kung wala silang maipapakitang mga totoong patunay, no, impormasyon na maaari nilang ipakita sa korte. Hindi nila kailangan ipakita sa publiko ipakita lang nila sa korte at sa kanilang mga executive session para patunayan na may mga totoong taong tumanggap ng confidential fund. Hindi na ako magtataka kung hindi nila magagawang mapatunayan yan mga kababayan. Si alias Rene nga hanggang ngayon, ang dami niyang akusasyon. Sa totoo lang nakakadiri yung ganyan. Nakakadiri at nakakarimari-mari mga kababayan, disgusting para po sa akin. Paano nyo grabing ganyang ugali? Nagkakalat kayo ng kasinungalingan ng akusasyon pero hindi nyo naman pinapatunayan. Anong ginagawa ng mga vloggers nyo? Ng mga, sila Harry Roque. Kumukuda sila, nagbibigay sila ng opinion in favor of alias Rene, against Senator Risa Hontiveros. Pero hanggang ngayon, wala namang patunay yung alias Rene. Sinakyan nila, pinaniwalaan, bumenta sa kanila ang mga sinabi ni alias Rene sa video pero wala namang patunay si alias Rene. At para po sa akin, ang hindi katanggap-tanggap dito mga kababayan na para sa akin nakakadiri talaga. Abogado ka, Roque. Abogado ka, pero ikaw, pinaniwalaan mo si alias Rene. Hindi ka nag-intay sa ebidensya at patunay na inilabas ni alias Rene. Bumenta na agad sa'yo yung sinabi ni alias Rene. Although, play safe siya sa video na ito, na sinasabi niya na dapat na kung yan ay mapapatunayan, blah blah blah, blah blah blah, hindi karapat-dapat na manatili sa pagkasenadora si Senator Risa Hontiveros at harapin daw ang ethics complaint. Play safe siya doon. Pero sa iba niyang video, makakakitaan po natin siya na siya po ay naniwala na kay alias Rene sa aking pong pagkakaunawa sa iba niyang video.
Ethics complaint? Nasaan ang ethics complaint against Senator Risa Hontiveros? Walang nagsasampa ng ethics complaint, mga kababayan. Anong pinagsasabi nito ni Harry Roque? Bakit hindi ikaw ang magsampa ng ethics complaint? Nang magkaalaman na. Kaso, sa tingin ko, kaya walang nagsasampa ng ethics complaint, dahil kahit sila na gustong magsampa ng ethics complaint, ay hindi nila kayang patunayan sa Senado na totoo ang mga sinabi ni Alias Rene. Kahit si Alias Rene, hindi nagsasampa ng ethics complaint against Senator Risa Hontiveros. Wala na. Puro na lamang ba kayo kasinungalingan? Yan na lamang ba ang panlaban nyo, Alias Rene, at sa kampo ng mga DDS? Tignan nyo ang nangyayari sa mga poon nyo. Nai-impeach, hindi makalabas sa kulungan, nakukulong, nadadakip, nasasampahan ng mga kaso, pati kayo, yung mga vloggers nyo, nasasampahan ng mga kaso. Hindi nyo pa rin ba nare-realize? Mali ang ginagawa nyo. Mali ang galawan nyo. Mali ang style nyo. Maling-mali. Kaya hindi sumasang-ayon sa inyo ang tadhana. Kayo yung nasasampahan ng kaso eh. Tignan nyo, yung mga petisyon ni dating Pangulong Duterte na i-disqualify yung 2 judge, nabigyan siya ng interim release. Lahat ng petisyon na iyon, hindi nag-grant, hindi nagtagumpay, hindi nagtatagumpay ang puon nyo, mga DDS. Baguhin nyo na yung style nyo. Hindi kayo magwawagi gamit ang fake news, AI at kasinungalingan. Tignan nyo si VP Sara, na-impeach sa HOR at ngayong July 28, if I'm not mistaken, magsisimula na ang trial. Tignan nyo si Kibuloy, nakakulong. Tignan nyo yung mga vloggers nyo, nasasampahan ng kaso. Yung iba na convict, yung iba pinagbabayad ng 2 million, yung iba umalis dito sa bansa para iwasan ang pag-aresto sa kanila. Tignan nyo ang nangyayari sa inyo. There is a huge wrongdoing sa kampo nyo. May mali kayong pinaninindigan, may mali kayong pinaglalaban, or in my opinion, mali yung mga taong pinaglalaban nyo. Mali sila. Yung mga taong kinakalaban nyo, on the other hand, ay malaya. Yung mga taong iniinsulto nyo, yung mga taong binabastos nyo at ginagawa nyo ng fake news at kasinungalingan, malaya at nakakapaglingkod sa bansa. Si PBBM, si Senator Risa Hontiveros, nakakapagtrabaho sila. Sila yung mga binabastos nyo at ginawa nyo ng mga kasinungalingan. Malaya sila. Ibig sabihin nito, hindi na umuubra ang mga kasinungalingan, ang mga fake news at mga panlilinlang na ikinakalat nyo. Nadala na yung mga tao, natuto na, namulat na, nagising na. Tignan nyong mabuti, imulat nyo mga mata nyo. Sana ma-realize nyo na yung mga pinagtatanggol nyo, yung mga pinupuon nyo, mga nasusukol, nakukulong, hinahanap ng batas, na hinahabol ng batas, nagpapa-asylum. Bakit? Takot ka ba sa mga paratang sayo? May katotohanan ba ang mga paratang sayo? Hindi po ba, mga kababayan? Pero yung mga taong ginuyurakan nyo ang pagkatao, binabastos nyo, sinisiraan nyo, malaya, nakakapagtrabaho para sa bansa. 12 days na po, mga kababayan, simula nung inilabas ni Alias Rene ang video niya, pero hanggang ngayon wala pa rin siyang patunay. Iisa lang ang ibig sabihin nito para sa akin. Para sa akin, hanggat hindi siya nakakapaglabas ng patunay o ebidensya para suportahan ang mga akusasyon niya laban kay Senator Risa Hontiveros, para sa akin, isa siyang sinungaling, or merong nagbayad sa kanya para magsinungaling, or merong nananakot sa kanya para magsinungaling. Ang malungkot, na-propagate na, na-amplify na, naikalat na ng mga DDS ang video na iyon ni Alias Rene at dinagdagan nila ng kanilang mga komentaryo at opinion in favor of Alias Rene and Kibuloy and against Senator Risa Hontiveros. Grabing paninira ang ginawa kay Senator Risa Hontiveros simula nung lumabas ang video na yan. Pero hanggang ngayon, walang patunay para suportahan ang mga akusasyon ni Alias Rene. Wala pong patunay, mga kababayan. So mga kababayan, kayo na lamang po ang humusga. Dapat pa ba tayong maniwala? Maniniwala pa ba tayo sa kampo nila Harry Roque? Sa kampo ng mga DDS? Maniniwala pa ba tayo sa mga sinasabi nila? Wala po silang napatunayan. Hindi naman sila nananalo. Hindi nagagrant ang mga
request ng kanilang mga poon. Hindi sila ang nakakakuha ng puntos. Kumbaga sa basketball, talong-talo ng score nila, hindi sila pumupuntos. Hindi sila nakakakuha ng puntos. And sa tingin ko, kapag pinagpatuloy nila yan, talagang mamumulat lahat ang taong bayan, pati mga supporter nila, na sila ay hindi na po talaga dapat pagkatiwalaan dahil wala naman silang napapatunayan. Kayo na lamang ang humusga. Dapat pa ba tayong maniwala sa kanila? Kung gayong iniiwasan nila ang mga kaso na isinampa laban sa kanila. Gayong imbis na labanan nila sa impeachment trial, sa korte ang mga akusasyon laban sa kanila, gaya ng ginawa ni Senator De Lima at ni Trillanes, imbis na harapin nila, umiiwas sila at humahanap sila ng diversionary tactics at humahanap sila ng ibang paraan para hindi matuloy ang trial at kung ano-anong dahilan. Dapat pa ba silang paniwalaan? Sa tingin ko, yung paglabas ng video ni alias Rene, yun lamang po isang diversionary tactics para yung focus ng taong bayan ay mapunta kay Senator Risa at makalimutan ng impeachment. Yun po ang tingin ko, mga kababayan. So tatanungin ko kayo at ilagay niyo po sa comment section below ang sagot. Dapat pa ba natin pagkatiwalaan ang kampo nila Harry Roque? Si Harry Roque, dapat pa ba natin pagkatiwalaan gayong umiiwas siya nasagutin ang mga akusasyon laban sa kanya sa korte? Naturingang abogado pa naman siya, mga kababayan. Dapat pa ba natin silang pagkatiwalaan? Ilagay niyo po ang inyong sagot sa comment section at sana po i-like yung video natin at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.